Mayor, nabanggit nyo yung Super Health Center at saka yung sa Infirmary Hospital. Kailan po yung target natin nito? Ano yung magiging source ng pondo po? Meron po tayong Super Health Center na balak sana mag-soft opening na ngayong August. Itong gusali po ito sa pamamagitan ng tulong na ating minamahal ng Congressman Martin Verga at ang nag-assistance governor for Helen Tan para maging operationalize po ito at ang provincial health office. So sa ngayon po ay nakakuha ako ng 3 million na grant from Senator Bongo. Napaka-allocate na po ito sa GAA para may pambili namin ng mga gagamitin for laboratories. So sisimulan po muna namin sa Super Health Center sa Barangay Dinahican. Then eventually, we'll have to master the system, providing these services and laboratories sa ating mga kababayan, even for medicines will have registered. At after po noon ay magtatayo din po tayo per district ng mga health stations na para hindi na po lumayo yung mga kababayan. With regards sa infirmary hospital, pag-alalay po ito sa Claro de Recto Memorial District Hospital. Pero ito mga basic lamang po na confinement dating Claro de Recto Memorial District Hospital. Plano po natin buhayin, isa ayos yun. Ipa-upgrade sa POH para maging isang infirmary hospital. Pero isa pa, meron bang ibinigay na linaw ang DPWH kasi inutusan nga ng Pangulo na lahat ng mga school buildings ay ang mayor ang mag-i-implement. Diba? Pero sa secretary, meron bang naging development? Sa ngayon, wala pa po. Meron na naman allocation ng DPWH sa ngayon. Senate Committee hearing na inatendan po. Pero wala pang coordination sa akin. In regards po saan ito lalagay, sa bagyan lamang, parting central at saka parting elementary school yung allocation. Pero so far, alam ko naman, mabait ang ating district engineer, aalalayan tayo, patuloy para po maitayo yung kasabayan. Pero ayun na, sabi ko sana sa DepEd, better din na consult lagi yung local school board dahil alam natin sa prioritization alin yung masigit na lang kailangan ng bagong classroom ng mga paaralan. Mayor, kaugnay po sa event na ito sa Pilipinas, paano ito nakakatulong sa bayan po ng impact? Malaking bagay po ito. Lagi po panawagan mula pa ng konsyal lang. Malakasin natin yung sektor na civil society organizations, political organizations. Ayan po at ito naman ang government organizations na nandito po ngayon. Sila po yung confederated, sila po yung tinatawag na Infantile People's Council. Ito po yung nagsisilbing taga-balansin natin, taga-feedback natin, taga-suggesting po natin, at taga-bantay ito ng bayan. So yung talagang gusto natin. We have an open government partnership with DBM. Bayan ng Infanta is very keen on good governance. Kaya meron tayong ordinansa ng Mabuhay Vice Mayor. Yan mga sinunod yung ordinance. Yung People's Council Ordinance. Kaya kung sila ngayon, nag-renew na 6 na taon. Dahil ito ay napagtibay ng Mabuhay Vice Mayor. Sinulat ko po ito. Tapos yung transparency ordinance po natin. Kaya lahat ng transaction po natin, even public bidding ay transparent. Kaya din po naman yung freedom of information ordinance. So isa tayo sa pinakauna sa Pilipinas na local government. Pagkaroon niya noong 2019. Ano po yung naging participation ng IPC sa Municipal Development Council? Malaki po dahil from the IPC, pati ibang sektor po ito. Pagpapagpapili ng mga ipapadalang representante sa lahat ng konseho, hindi lamang sa Municipal Development Council. Kasama po sila sa meeting, kasama po sila sa local project monitoring, kasama po sila sa committee level ng Sangguniang Bayan. Ibig sabihin kahit hindi sila konsyal, pwede po silang bumoto. Kasama po sila sa pag-determine ng quorum. Halimbawa, Committee on Health. So yung mga organizations related sa health, pwede pa participate. Pwede po sila bumoto, pwede sila na bumoto. Committee on Agriculture at Sangguniang Bayan. Hindi naman lahat ng konsyal ay magsasaka. Kaya bakit hindi ko lagyan ng representasyon galing sa sektor ng mga magsasaka, agricultura, mas makakapag-ambag din ng mga additional na impormasyon. So ganun po yung pamamahala dapat. Hindi po ito tungkol sa gobyerno. Dapat ito higit tungkol sa lahat ng mamamayan na may pantay-pantay na pagkakataon para po maging alam at may isang
panawagan, meron pa kayo dapat para sa ating mga kababayan? Pinabati ko lamang itong Infanta People's Council dahil for the past 6 years, they've been very active after the enactment of ordinance. At sabi ko nga, lalo man lumalago. Malayo na pero malayo pa. Dahil mas nag-expect ako na mas malalim pang pakikisangkot, mas malalim po feedback, pakikialam. Binibigyan naman natin sila ng leeway para tayo sa gobyerno, ibigyan ng feedback, kami mga namamahala. So importante po yung maalalim na partisipasyon para mas lalo po natin mabuti ang mga talent. At ngayon din po naman mabigyan kami ng feedback sa ginagawa. We're doing good, we're doing not good enough. Dapat ito ay susukat. At isa po sila sa mga sumusukat sa atin. At gumagabay din bilang isang nagkakaisang Ngayon, hirit na kami doon sa tanggap niyo po 50 million additional. Dalawa na, 100 million na ito. Galing kay Subirit at kay GDF. Yung kay Senator Subiri po ay nasagaan na. Yung kay Senator, marami nga na-misinterpret doon sa post. Sinasabi ko, nag-commit si Senator JP naman ng 50 million. So, ngayon, hinahanapan pa saan. Ito ba by 2027? So, ang mahalaga ng commitment sa Senator JP bilang isang mabuting lingkod bayang hinahangaan natin. At yan ay kaibigan po ng probinsya ng Quezon. Inupromote kayo ng recently areas sa probinsya ng Quezon sa buong bansa. At siya rin ang Senate Finance Committee Chair ng Finance. Kaya nga po, malaking tulong po yung kanyang voluntaryo po na magbibigay ng suporta dito sa bayan ng Infanta para maipatapos natin yung bagong municipal building. So the actual cost na dinagda natin ang abot na kailangan ng million. Pero yung nai-implement pa lamang around 200. Kaya pag may pangulit, kaya po ayaw mo naman mangutang, ayaw mo din po naman na mag-suffer yung mga barangay. Kung tulad dati, gagamitin ko yung 20% economic development fund. Ako po ay isang partner. Tulad na nangyari po, kinausap yung barangay kung maaari gamitin mo na. Kasi medyo wala naman yung magawain sa barangay. So might as well, Dati po, external support and resources bawat para saan po, makapag isang daan. proyekto ng munisipyo. Kasi pagkakakit kami sa bundok, Depende pa rin sa funding. Ay, We are targeting hopefully the 2028 dapat functional na po ito. ay ngayon po, hindi na natin nabanggit nyo na yung ating dadalhin nyo yung PUP campus sa lalawin sa bayan ng Infanta. mga mabubuling. Mayroon po tayong matagal ang initiative. Away na naman ito. Makipag-ugnayan ko, ay kung pa lamang ako Kanina po, siya sa ilinawin ko lang ha. Yung being a graduate of Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa. Matagal ko nang nilalagi na magkaroon ng Pilipinas. Pero kailangan ng malalim na suporta, malaking suporta ng gobyerno. Una, kailangan ang local government may ma-provide na lupa para magamit donate ito sa PUP para mapagtayuan. Ngayon din naman dahil kailangan din ito na isang batas. At dahil wala pang batas po regarding dito, kailanganin natin na i-subsidize muna ng local government. Sakali magbigyan na tayo ng dosing yan, na magtayo muna ang PUP campus dito sa bayan para sa kapatinabangan ng Reyna.